good afternoon. Yeah, syempre congrats for Katas. Yeah. Unahin ko na si Ida Manzano. Yeah. Hello. Yeah, hi Ida. Yeah, ang bongga mo pala yan sa mga kasabayan mo yata. Parang ikaw yung nandyan pa at hindi pa rin nawawala. No? Parang sunod-sunod na projects mo rin. Siniswerte lang siguro. And also, it's my goal talaga. Since I am a single mom, so I have to work hard. And I'm glad that paid off naman yung paghihirap ko. I'm also active sa BMX and marami pang iba, basta related sa trabaho ko. Because I want to earn more. So this is, actually this movie is a chance for me to showcase my my talent. Pwede daw ako maging character role, so panoorin niyo na lang kung bakit. Ida, nakakatuwa rin na sabi ko nga, nandiyan ka pa rin, active. Kasi ang dami mong kasabayan na kung ano-anong issue rin maririnig mo about them. No? Ikaw, syempre, tayo naman, nasa sarili natin yun, no? Kung ano talaga gusto natin mangyari, di ba? Yes. Ikaw, never talaga na-involved sa mga issues? Actually, may mga issues na gustong i-involve ako, but I rather keep quiet. Kasi for me, I don't believe in, yung ingay para lang mapansin. I do believe in hard work and performance. Kasi kahit anong ingay mo, kung wala ka naman sa performance, wala ka sa professionalism, wala din mangyayari. So, doon ako sa hard work and goal, professionalism. Doon ako sa positive doon ako sa positive side. Ayoko sa negative. Yun ang gusto ko eh. Yun po. At least magandang nakikita ka namin na makatas pa yan, di ba? Thank you so much. Pero ito, Sahara. Yan. Sahara, pag yung ano mo na ito? Viva Max. Hello. Pang 4. Pang 4. Ito ba sa katas? Finally ba, pwede masabing aagawin mo na ang corona bilang Viva Max Queen of Viva Max? Siyempre wala pa ako sa, mahirap ma-level kina Angelica and Azifa. So bago lang ako, so binibuild ko pa yung sarili ko. So dito sa Katas, ginawa ko po yung lahat ng makakaya ko and lahat ng makakaya po ng team. So, sure po kami na napakagandang palabas po ito. At yun po, sa akin pa nabigay ko po yung lahat. So, on my own po, I feel queen on my own. Yeah, very well said. Pero sabi mo, ginawa mong lahat, parang binigay mong lahat. Diba? Yes. So, si Chester yung dinimay mo, no? Yes. So, ano yung ginawa mo, gano'ng katindi para talagang lumabas yung katas ni Chester. Yung katas niya, yung galing niya sa acting. Hindi pa ako tapos. Nauna talaga yung very naughty ang naisip mo. Ibang katas. Yung character po namin sa isa't isa, nag-usap po kami, syempre. Para mas maging close po kami sa isa't isa. Pinag-uusapan po namin yung mga restriction, importante po yun. And sa character po namin, magaling naman po si Chester, magaling na artista siya. So, kaming dalawa po Sonic Versa sa character namin. So, yung outcome po, maganda din. Marami po kaming ginawang yung mga love scenes and makikita niyo po dito sa Katas, yung sa pool, yung sa CR, and sa den na madaming ahas. So, naglakas loob po talaga kaming gawin yun. Sa mga ahas, maraming mga ahas. Yes, tunay po. Yes po. So, yun po yung isa sa kaabang-abang dito po sa Katas. So,
hindi ba naisip yung mga ahas na kinakatasan mo si Jessica? Feeling ko, gumagapang na papunta sa akin. Pero sa tunay na buhay, may mga ahas ka rin kilala. Ahas. So May mga nang ahas na ba sa'yo? O sa relasyon mo? So far, sa akin, wala pa naman. Wala pa naman. Anyway, Sian, thank you very much. Mm-hmm. Bongga makatas ang mga dialogue mo. Thank you. Yan, Jean Kylie, thank you. Thank you very much. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Mang Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Tama ba, Jean? Si Mara at saka si Carice is first nila tong project sa Viva Max. So, let's get to know more about Mara and Carice. So, Mara, can you please tell us kung paano ka nag-start at paano ka nakapasok dito sa Katas? By the way, yun nga, ako si Mara and mahilig po talaga akong umarte since bata pa ako. And nag-start ako as talent sa Batang Quiapo. Kinuha ko po siya as Mami-san. Sumunod po dun is yung sa Love Before Sunrise. As background na halos nakabungguan si Bea Alonso. Then pangatlo po, nakuha po ako luckily sa TV5 as main cast sa Diego Romero action serie. Then doon na po ako nagkaroon ng time na pumunta sa Viva. Kasi meron pong talent na hinahanap sa Virgin Sister. Is 2023 po siya, November, kung hindi po ako nagkakamali. And wala po sa script na magkakaroon po ako ng orgy. But nakitaan po ng director na baka pwede sila. So on the spot po, binigyan kami ng sex scene. And pumayag po ako kasi para sa akin arte. Then yun po, si Miss Kini Halipa, doon po nagaling ang aking apelido. Sabi niya sa akin, sama ka sa akin, papakilala kita. So, ko, sige, wala namang problema. Gusto ko yung makita yung talento ko, hindi dahil sa puro hubad-hubad, kasi, di ba po. So yun, doon po nila ako na-discover sa Virgin Sister. And ito na lang, paano ka napapayag dito sa Katas na nag-all out ka rin ba dito? And ano yung mga naging preparation mo since first mo to with Viva Max? Pinasa ko po ng napakadaming beses yung script kasi napakaganda. Paulit-ulit ko po inanalyze lahat ng character, kung sino ako doon, kung paano ako aatake. And syempre po, thank you sa mga kasama ko. Sila po talaga, dinay nila ako, especially Ma'am Ida. Every time na tatanong ako, Ma'am, paano pa to? Like ganyan, sabihin nila, ganito yan anak. So siya yung tumayong alam ko na guide. Si Kuya Chester, bago din po ako pumunta ng taping. Ganito lang yan, Mara. Kalma ka lang kasi medyo kabado po ako sa mga first time ko. Well, sa pinaka-mahirap na preparation ko lang po siguro yung mag-diet. Kahit napagod ka na, kailangan unti lang kainin mo, then kailangan ma-memorize mo po yung script. Yun po. Thanks, Mara. Take care muna tayo. Thank you po. Hello po. So, paano ka ano ba yung background mo bago ka napasok sa Katas? Ito, paano ka nakapasok? Apo, nag-start po ako sa YouTube po, nag-vlog po ako. And then also, nag-TikTok din po ako. So, nag-viral po yung mga TikTok videos ko sa Facebook, nag-million views po, gano'n. And then, yung mga followers ko demanding, gusto ako mag-Viva Max. Kaya ayun, nag-join po ako, tinry ko. So yun, so paano ka nakapasok sa Katas? And ano yung ginawa mo dito na, ayun, share mo lang yung naging journey mo dito sa Katas. Actually po, hindi ko po in-expect na may project po agad ako after ko po mag-sign ng contract with Viva. Nagulat na lang po ako, meron na pala akong project din sa Katas nga po. Tapos, since wala pa po talaga akong experience sa pag-acting, pero alam ko po sa sarili ko na gusto ko siyang gawin. Kaya nag-go na rin po ako, and then parang in-schedule po agad kami for acting workshop, preparation sa taping mismo. Kasi Chester po yung una ko nakita doon, kami po yung nauna sa acting workshop. And then, ayun,
ginaid niya po agad ako, nag-throw lines po agad kami kahit hindi pa po ako prepared. Pero yun, I think I did my best naman po for this movie kahit first time ko po. For Carissa at Mara pa rin, kwentuhan nyo lang kami kung paano, kung gaano kakadali at kahirap yung pagiging first time sa pagsalak sa ganitong project. Actually, hindi po siya madali. Sobrang hirap po. But then, mas naging madali po siya dahil sa production team, sa mga katrabaho po, kay Direk, mas naging magaan po lahat. Ganun. Thank you, Mara. Yun, walang madali eh. Kapag siguro gusto mo yung ginagawa mo, lahat paghihirapan mo, and yun nga po, katulad ng sinabi ng kasama ko po si Caris, naging magaan lang po siguro, pero hindi madali. And ginayad po nila kami lahat from Brad, from director, from co-actors, lahat po sila magaan katrabaho. Sorry, last na lang to. Meron kayo ba may share na parang blooper since first time kayo? Ano yung mga suppose, parang hindi nyo alam, tapos doon nyo na lang natutunan with the help of Direk, ganyan. Yung mga pwede nyo yung ma-share sa akin. Parang, siguro yung part na akala ko walang time para magbiruan, walang time para magkaroon kami ng get-together na, uy, after ng scene, akala ko puro seryoso, lahat walang magkikibuan. Hindi pala ganon. And kapag nahihirapan ka na, akala ko walang tutulong sa'yo kasi, matataas sa tao na to, kinakabahan ako, baka mamaya ma-out kami. Hindi po pala ganon. Mostly kung sino pa yung mga magtatagal na sa industriya, sila po talaga yung tutulong sa'yo. So wala po talaga kaming naging hirap sa mga part na kasama ko sila. Thanks, Mara. Caris, may pwede kayo share na blooper Yes. sa mga scenes mo? Yes po, huwag niyo po ako tatawanan, huwag niyo ako judge. Meron po kong eksena sa palengke. And sobrang ingay po talaga. Tapos ang daming tao. So nakaka-distract po agad. Tapos I didn't know na bawal po palang mag-cut kapag, for example, nalimutan ko yung lines ko or na-distract ako. Nag-cut ako. Nakakahiya. Pagod na yung mga cameraman tapos nag-cut pa ako. So yun, I think dun ako na parang mali po pala yun, bawal pala yun. Thank you. Kay Direk na lang, paano mo inalalayan yung mga newbies natin na si Mara at si Caris? Si Caris po at si Mara, although they're new sa industry natin, yung nakikita ko yung drive naman nila nandun. So, yung alam naman nila yung ginagawa nila. And actually, yung role nila sa pelikulan to ay matapang po. Medyo matapang. And sila naman as person are very brave din na bilang tao. And they're willing to do naman what they were asked to do. And kaya naging madali para sa akin yung mga eksena. Hindi ako nahirapan sa dalawang. Thanks, Direk. Thanks, Jim. Thank you very much, Dad.